Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang proposed law sa Amerika na tinatawag na Genius Act or Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin Act. Pero teka lang, hindi ito simpleng batas. Ayon po kay Senator Elizabeth Warren, may malalim po itong epekto, hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa ating privacy, kalayaan at future bilang mga gumagamit ng digital na pera. Kaya, yan, pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang Genius Act, bakit tinututulan ito ni Senator Warren, at higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan po siya, ang ating nakikita rito ay si Senator Elizabeth Warren. Yan, bakit nga ba siya tutol dito sa Genius Act? Kaya yan, simulan po natin sa kung ano po ang layunin ng Genius Act. Ang Genius Act ay isang panukalang batas na layuning lumikha ng malinaw at saka legal na framework or guidelines para sa mga stable coins sa US. Sa madaling salita ay gusto po nitong bigyan ng formal na batas at proteksyon ang paggamit, paggawa at pagpapalaganap ng stable coins, mga digital na pera na nakapeg or nakatali sa tunay na value gaya ng dollar. Ngayon, sa unang tingin ay mukhang magandang balita ito. Ibig sabihin kasi nito ay mas magiging ligtas at regulated ang paggamit ng mga stable coins. Pero ayon po kay Senator Warren ay may malalaking butas sa batas na ito at ito ang pag-uusapan natin dito. Ngayon ay bakit nga ba tinutulan ni Senator Elizabeth Warren ang Genius Act? Ayon po kay Senator Warren, ang Genius Act ay parang binubuksan ang pinto para sa mga tech billionaires tulad ni Ginoong Elon Musk at saka Jeff Bezos para maglabas ng sarili nilang stable coins. Ayon sa kanya, kapag hindi inayos ng Kongreso ang batas, posibleng magamit ito ng mga malalaking kumpanya para gumawa ng private digital currency na hindi kontrolado ng bangko o gobyerno. Ang mas masahol pa, pwede daw gamitin ang stable coins na ito para i-track ang ating mga binibili, kolektahin ang ating personal na impormasyon, at tanggalin sa kompetisyon ang maliliit na negosyo. Sabi po niya sa kanyang post sa social media, kung hindi ito ayusin ng Kongreso, pwedeng gumawa ng stable coins na Ginoong Elon Musk at saka Jeff Bezos na susubaybay sa ating mga binili, kokolekta ng ating data at tatanggalin sa eksena ang mga kalaban nila sa negosyo. Parang nakakabahala, hindi po ba? Ngayon, ang sunod pong katanungan natin dito ay ano po ang posibleng mangyari kung bumagsak ang stablecoin na ito? Ayon pa rin po kay Madam Warren or Senator Elizabeth Warren, kung sakaling bumagsak po ang mga stable coins na ginawa ng mga tech billionaires, sila rin ang unang hihingi ng bailout mula sa gobyerno. At alam mo na kung sino ang magbabayad para dito. Siyempre, yung mga taxpayers. Yan, mga tao. Ibig sabihin ay kahit wala kang kinalaman sa kanilang ginawa, posibleng galing sa buwis na binayaran ng mga tao ang ipambabayad sa pagkabigo ng mga private stable coins na yan. Ngayon ay sino-sino ang mga kumpanya na may balak gumawa ng stable coins? Ayan. Ang malalaking kumpanya tulad po ng Amazon at Walmart ay lumilitaw na interesado rin sa paglabas ng sarili nilang digital currencies. Ibig sabihin, ang Amazon na sanay na tayong sanay na po yung maraming taong bumibili dito. Ay mula po sa damit, gamit, gadget hanggang pagkain ay posibleng gawing ding bangko. Yan, sa atin is si Shopee or Lazada. Ayan, hindi po tayo gumagamit ng Amazon.
Ganon din po si Walmart. At kapag nangyari ito ay magiging bahagi po ng sistema ng finance ang mga kumpanyang dati ay retail lamang. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ni Pangulong Donald Trump sa usaping ito? Yan. Isa pang kontrobersiya ay ang di umano'y koneksyon ni US President Donald Trump sa isang kumpanya na tinatawag po na World Liberty Financial na naglabas po ng sarili nitong stablecoin kamakailan lamang. Ang tanong po ng iba kung si Pangulong Trump ay may direktang ugnayan sa isang crypto project, paano magiging patas ang pagpasa at pagpapatupad ng Genius Act? Dagdag pa rito, may ilang senador ang dating tutol sa bill pero napapayag na matapos itong baguhin. Gayun pa man, si Madam Warren at ilan pang senador ay nanindigan na kailangan pang dagdagan ang proteksyon para hindi maabuso ang batas. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng publiko tungkol sa usaping ito? Pagkatapos maglabas ng babala si Senator Warren, maraming netizens ang hindi nag-atubiling mag-react. Isa sa mga argumento nila ay kung bakit pabor si Madam Warren sa CBDC o Central Bank Digital Currency pero kontra po siya sa private stablecoins. Ang tanong ng ilan, pabor ka sa gobyerno na mag-track ng data natin pero ayaw mo kung mga kumpanya ang gagawa nito. Kaya may punto rin, di po ba? May iba namang nagsabi na baka ito na ang pagkakataon para magkaroon ng tunay na kompetisyon sa sektor ng finance. Sabi nga ni Ginoong Frederick Spooley, isang crypto advocate, itong batas na ito ang magpapahinto sa monopoly ng mga malalaking bangko sa pag-track ng ating mga transactions. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Para sa atin, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, maring hindi po direktang apektado. Yan, hindi po tayo direktang apektado sa Genius Act na ito sa ngayon. Pero tandaan natin na ang mga nangyayari po sa US ay meron po itong domino effect sa global market. Kung papayagan po ang mga malalaking kumpanya na magkaroon po ng sariling stablecoin, maring tumaas ang adoption ng crypto worldwide. Mas maraming digital payment options. Mas maraming stablecoin na pwedeng pagpilian. Mas maraming oportunidad sa trading. Pero syempre, kasama rin dito ang panganib. Baka dumami rin ang mga hindi regulated na stablecoins. Baka mahirapan tayong malaman kung aling stablecoin ang ligtas gamitin. At baka magamit nga ang data natin para sa kita ng mga higanting kumpanya. Kaya dapat ay patuloy po tayong maging mapanuri, mag-research at higit po sa lahat ay bantayan ang galaw ng market. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na opinyon, magandang layunin sana ang Genius Act. Gusto nitong bigyang linaw at gusto po nitong bigyang linaw at batas ang stable coins. Pero sa kasalukuyan ay kulang pa ito sa safeguards. Hindi sapat na basta payagan ang sinumang kumpanya na gumawa po ng sarili nilang pera or crypto or stable coin. Kailangan ay may malinaw na patakaran. Dapat ay may protection sa data ng mga buyers at higit po sa lahat ay dapat hindi ito magbigay ng sobrang kapangyarihan sa mga taong may bilyong dolyar na puhunan. Mahalaga po ang decentralization sa crypto. Pero huwag po nating hayaan na ang decentralization ay maging dahilan para makalusot sa pananagutan ang malalaking kumpanya. Kaya dapat po ay balanse. Kalayaan sa technology pero may control para sa kaligtasan ng publiko. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.